So kung ipinadala mo yung ibinigay ng Diyos, pinaparangalan mo ang Diyos. At kung pinaparangalan mo ang Diyos, guess what? If you honor God, if you honor the one He sent, you are honoring God. And if you honor God, guess what God will do to you? He will honor you. How will God honor you? He will answer all your prayers. Because you honor His word, He will honor your word. Word for word. Hallelujah. Amen. Kaya mo, ayaw nating i-honor yung word kung uncomfortable tayo. If it goes against our own plans and our own will, we reject the word. Nakakalungkot. And so, we get stagnant. At walang Kristiyanong stagnated. Alam niyo ang nangyayari sa Kristiyano na ayaw mag-move forward? Nagbabackslide. Instead na mag-improve ang buhay, sumasama ang buhay. Amen. Huwag tayong ganon. Amen po. Okay. So, doon sa Hebrews 10:5-7, so nung sinabi ni Jesus, I want to save fallen man. In verse Hebrews 10:5-7, therefore, when He came into the world, who is He? Jesus. He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin, you had no pleasure. Then I said, behold, I have come. In the volume of the book it is written of me, to do your will, O God. He came in a body so that there is something He can offer as an atoning sacrifice for our sin. Jesus said to take on flesh so that He will have a body to offer, and He would have a blood to shed. Ang pagiging tao ng Panginoong Jesus ay for 33 and a half years lang. Tapos umakyat siya sa langit as glorified body. Amen, ganun din tayo. Binigyan niya tayo ng example. Alam nyo, hindi tayo dapat matakot mamatay kung tayo ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Amen. Kaya minsan, kaya siya nagpunta dito para yung power and fear of death ay mawala sa atin. Because the reason why we are afraid, the root cause of our being afraid is afraid of death. O for example, hindi ka nagbibigay ng ikapo mo. Bakit? Takot kang maubusan ng pera. Bakit? Iniisip mo pagka nagkasakit ang anak ko, nagkasakit ako, na akong pera, wala akong hospital. Pag wala akong hospital, mamamatay ako. Okay. Ayaw mong mag-share sapagkat pagka may isininer mo yung sayo, mawawalan ako, magugutom ako, pagka nagutom ako, mamamatay ako. Yan. Ayaw mo. Di ba? The root of all fear is death. And Jesus came to destroy the power of death so that we will no longer be afraid and we will live in faith. Amen. Kung wala kang Jesus sa puso mo, kaya mong manampalataya? No way. Didiktahan ka ng iyong senses. Amen. Didiktahan ka ng emotion mo. So, sabihin mo, naku, matanda na ako, wala pang ito, love ko ito. Kahit na mamatay na, okay lang. Maranasan ko naman. Lalo na kung mabilis na ang paypay mo. Hindi ako nakatingin sa iyo, Pastor Ray. Hindi ka naman desperate, di ba? So, ang purpose ng incarnation, yung sinasabing incarnation, God taking up our flesh, the form of a man, yung hindi lang the form, kundi yung katawan, karne. Amen. So that He can offer a sufficient, a perfect sacrifice for our sin and acceptable. Alam nyo, wala kahit sino dito mag-alok man tayo, mag-offer man tayo ng buhay natin ang magiging acceptable kay God na atonement para sa ating kasalanan. Jesus came to offer a perfect, an acceptable, and a perfect, acceptable, and sufficient sacrifice for our sins. Kaya kung meron tayong Kristo, hindi na tayo nagkakasala, di ba? Amen! Okay, then, sabi sa John 1, verse 1:16, sabi niya, 10 to 13 muna, 10 to 13. Although He came as a light,
He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. Ano yung his own? Yung mga Hudyo. Ipinanganak ang Panginoong Jesus na Hudyo. At ang mga Hudyo na naghihintay sa kanyang pagdating, hindi siya tinanggap. Amen? But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen? Ang nakakalungkot, dumating siya para magbigay ng buhay at ilaw, ngunit hindi siya tinanggap. Amen. Ngunit, maraming hindi tumanggap sa kanya, but praise the Lord, there were some who believed him and who received him. And those who believed and received him, he gave the right to become children of God. Children born, sabi niya, not of man's decision or will, but born of God. Tinanggap ba ninyo si Jesus? So kayo ay ipinanganak ng Diyos. Amen? At kayo ngayon ay kasambahay, tayo ngayon ay kasambahay ng Diyos sapagkat tayo ay ipinanganak ng Diyos. Born of God, born of the Word. Amen? Kaya ang tawag sa atin, born again. Amen? Alam ninyo, kung ita-treasure natin ang pagiging born again natin, uunahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Alam nyo, ang Panginoon, it did not cost God anything to create the world. He just released it through His Word. And God said, and God said, and God said. There was light, there was this. But it cost God everything He has to redeem us. It cost Him His only begotten Son. Amen? Noong nilikha ng Diyos ang mundo, kahit daliri niya, hindi niya ginamit. Ngunit nung pabangon niya ang Panginoong Jesus mula sa pagkamatay, kailangang i-roll up niya yung kanyang sleeves at ibangon si Jesus. Bakit? Napakadaming kalaban. Amen? At alam ninyo, para ma-born again din yung mga mahal natin sa buhay, we have to wrestle against flesh and blood. Maraming mga lalaban sa atin para sila ay ma-born again. But if we have the Word, we have the Holy Spirit. And if we have the Holy Spirit, we have the power. When we release the gospel, it is the power of God to salvation. Amen? Alam mo, sabi nga ni Reinhard Bonnke, you don't have to defend the gospel or to work for the gospel. The Lord said, just preach the gospel and the gospel will work for itself. And who is the gospel? Jesus, the Word. Just release the Word. Just tell people that God so loved the world, He sent His only Son to become poor. What do you mean by poor? Di ba lagi nating sinasabi na sa 2 Corinthians, God became poor so that we who are, Jesus is rich, God is rich, di ba? He took up our poverty so that we who are poor can become rich. God who is rich took up became poor so that through His poverty, we will have His riches. Di ba? Alam mo yung ibig sabihin ng He became poor? Meaning sabihin, He took up our infirmities. Yun ang ibig sabihin doon. Nagpakamahirap siya. Kasi noon nandito siya sa mundo, ano ba ang Panginoon Jesus? Karpintero. Amen. Naging mahirap siya. Meaning to say, naging tao siya, na subject siya sa lahat ng nararanasan natin. Biruin mo, He was at the mercy of people. Kailangan mag-depend siya sa pag-ibig ni Mary, sa pag-aaruga sa kanya ni Mary. Imagine kung ikaw ang God, mag-depende ka sa creation mo para ikaw ay mabuhay. Amen? Okay. So, naunawaan natin. Nako, tulog na lahat ang kongregasyon. Amen. So, kung tinanggap natin ang salitang Panginoong Jesus, tayo ay anak ng Diyos. Alam nyo, lagi kong sinasabi ito, hindi ka magiging anak ng Diyos dahil tumatawag ka ng ama-ama. Amen. You don't become a son of God because you call Him Father, Father, or Lord, Lord. You only become a son of God when Jesus
gives you the right to become a child of God. Kaya nga, Jesus is the way, the truth, and the life. So you have to go through Jesus. Amen. Okay, sabi niya dun sa verse 14, John 1, verse 14, and the Word, verse 14 to 16, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John before, hindi, full of grace, dun lang tayo. When God sent His Son, that is the fullness of His grace. Amen? When you receive Jesus, you receive the grace of God. Bakit po mahalaga yon? Ang buhay natin ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Yan o. We receive, He is full of grace and truth. If we receive the Word, if we receive Jesus, we will be filled with the grace and the truth of God. Alam niyo po kung ano ang grace? Ang grace ay yung pabor ng Panginoon sa atin. Yung anointing ni Lord sa atin. Yung wisdom ni Lord sa atin. Sino man na tumanggap sa Panginoong Jesus, amen, at isusuko ang buhay sa Panginoong Jesus, lalakad sa salita ng Diyos, kapatid, mapupuspos tayo ng biyaya. Amen? Alam nyo, minsan, pagka tinignan ninyo ang buhay ng mga tao, makikita nyo yung mga tao na lumalakad ayon sa biyaya ng Diyos. Amen? Meron silang kaisipan na wala sa kanilang sariling gawa. Ang kanilang kaligtasan, ang kanilang kalusugan, ang kanilang kayamanan, ang lahat ng bagay ay nagmumula sa biyaya ng Diyos. Amen? Ang buhay natin ay biyaya ng Diyos. Ang ating pamilya ay biyaya ng Diyos. Ang ating lakas ay biyaya ng Diyos. Kung tayo ay nananahan sa Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang salita, mabubuhay tayo from grace to grace. Because as we receive the Lord Jesus Christ, as we meditate His Word, nagkakaroon tayo ng ilaw sa buhay. Alam niyo ba na maraming area ng buhay na kailangan tayo ay maging, kailangan natin magkaroon ng revelation. Amen? Pagka ikaw ay na-born again, hindi ka naman kaagad-agad na umaalagwa sa buhay mo. You will only progress to the degree that you allow the Word of God to shine in your life. Amen? Kung ano ang mga area ng buhay mo na kailangan mo ng revelation at saka wisdom, doon ka mag-focus. Lahat ng mga bagay ibinigay na sa atin ng Panginoon. At kung nakikita mo na ang Panginoong Jesus ay Diyos na ibinigay sa iyo galing sa Ama, nakatugunan sa lahat ng pangangailangan mo, na siyang magbibigay ng katagumpayan sa buhay mo, amen, that you cannot live without. You will put Him first in your life. Amen? At kung naunawaan mo na si Jesus ay Diyos mismo, in His fullness, amen, na nakatira sa iyo, magiging conscious ka sa presensya niya sa buhay mo at hindi ka magiging conscious sa nangyayari sa kapaligiran mo. Amen? So kung makita mo na ang Panginoong Jesus ay hindi lamang sanggol na nandun sa manger na inaalagaan ni Mary, kung nakita mo na yan ay pag-ibig ng Diyos para sa iyo, na yan ang pag-asa mo, at yan ang tulay mo papuntang sa Ama, at yan ang karunungan mo na maganap lahat ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, brothers and sisters, you will love Him even more. And your worship to Him will be deeper. Amen? Hindi ka pagdating sa church, hindi ka dito na lang ako sa huli para Gusto ko doon sa harap kasi doon ko na-experience, nararamdaman ang presensya ng Diyos. Gusto ko ako ang unang makaranas. Gusto ko nandun ako sa harap dahil ayokong maistorbo ng mga maiingay dyan sa likod. Hindi ko nauunawaan ang buhay na salita. Mag-iiba ang buhay mo. Mag-iiba ang focus mo. And then if you just keep looking at Him, His face, through the Word, amen,
you will notice your life is changing without exerting any effort. Kaya nga sinasabi ko, that is what we mean when we just sit at the feet of Jesus. When we just allow ourselves soak in the gospel. We don't have to do anything. We don't have to strive. We don't have to try hard. Amen. If we understand Jesus, the Word of God sent to us is God Himself in the flesh, who revealed Himself to us. Amen. Magpapasko po, tayo po ay tumayo. May naunawaan po ba kayo? Magpapasko po, at nais ko na sa kapaskuhang ito, kung naunawaan natin ang salita, we know what to celebrate. Amen. Hindi tayo magse-celebrate dahil marami tayong natanggap na regalo. Magse-celebrate tayo sapagkat tinanggap natin si Jesus. Amen. Sabi niya dito, sa binasa natin, people love darkness because they want to keep their evil works, their evil deeds. Sino sa inyo dito ang mas gusto ninyo sa liwanag ng Panginoong Jesus kaysa sa kadiliman? Siyempre, lahat tayo. Amen? But today, if you believe that you want the grace of God, you want the truth of God, you want the fullness of God in your life, just receive Jesus in your heart. Amen? Kung hindi kayo sigurado na natanggap na ninyo itong salita, na nagkatawang tao, na ito ay Diyos, you can say a simple prayer. Amen? You can say to the Lord, Heavenly Father, I receive the Word became flesh. I receive Jesus Christ in my life. I surrender my life to Him, Father. Help me, Holy Spirit, to abide in Jesus and to abide in the Word. I need revelation in my life. Light my life, Lord. Light my life. I want to glorify your name. Hallelujah. This Christmas, we will celebrate Jesus. Let us honor Him. Huwag po tayo na malungkot kasi wala tayong regalo. Huwag tayong malungkot, hindi tayo nakapagbigay regalo. Alam niyo ang pinakamagandang regalo na pwede niyong iregalo sa Pasko? This indescribable gift. The Lord Jesus. Amen. Kung wala kayong pambili ng regalo sa mga mahal ninyo sa buhay na hindi pa ninyo nasisharean ng Word, basahin lang ninyo sa kanila. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Jesus is the embodiment of God. If you receive God and Jesus in your life, you will have everything. Amen. So, maraming salamat po, amang Diyos, sa iyong salita. Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa amin, sa iyong anak na si Jesus, the indescribable gift. Na Lord, nais namin na matanggap ng lahat ng aming mga mahal sa buhay. As we prepare for this Christmas season, Lord, we pray that you will give us more revelation of your Son to us. Panginoon, lalo na sa mga area ng buhay namin, Panginoon, na kailangan namin ng liwanag. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pastor Ray. It's receiving time. Meron po ba tayong natutunan ngayong umaga? Amen. Diba? Very appropriate yung ating message ngayon sa nalalapit na Kapaskuhan. Di po ba? Ano po natutunan natin? Ang dami pong mga sinabi patungkol po sa giving, di ba? Kaya nga sa Bible po yung Word of God, di ba? Laging sinasabi doon, magkasama lagi ang giving at saka receiving. May nakita po ba kayong giving na word doon na walang kalakip na receiving? Di ba? Laging magkasama po yan. Kaya ito pong panahon ng Kapaskuhan, gamitin po natin itong event na ito na tayo po ay makapagbigay sa ating kapwa. Di ba? At higit sa lahat, makapagbigay tayo sa ating Panginoon. Di ba? Sabi nga kanina
ang liwanag daw at ang buhay ay ang Word, di ba? Ang Word ay si God. Kaya, kung gusto nyo pong buhayin yung bulsa natin, magbigay po tayo sa ating Panginoon. Magbigay na po tayo. Natin ating mga kamay sa mga handog natin. Hallelujah. Father God, we just thank you for this day, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga ginawa mo sa amin, O God. Sa pagbibigay mo sa amin ng pinakamagandang gift na si Jesus, Panginoon, O God. Lord, salamat din po, Panginoon, na binigyan mo kami ng opportunity na makapagbigay ngayon, O God. Lord, tanggapin mo nga itong mga kapwa at handog namin, Panginoon, O God, bilang samyo ng aming pag-ibig sa inyo, O God. Salamat po, Lord, na patuloy mo nga, Lord, na i-bless ang mga gawain ng mga kamay namin, Lord, ang mga negosyo namin, Panginoon, ang mga trabaho namin, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa diwa ng Kapaskuhan, Panginoon, O God. Ikaw ngayon, Jesus. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Announcement po, yung pong ating Christmas party ay December 23 po. So, para po alam natin kung kailan po yan, ay magkakaroon lang po tayo ng isang service. Ganun pa rin po, 9 o'clock, no? At tayo po ay magkakaroon ng pot blessings, di ba? Ibig sabihin po niya, magdadala po tayo ng kanya-kanyang pagkain natin, di ba? Kung ano po yun, di ba? Tayo naman po ay naglalans naman eh, kailangan natin yun. Parang dadalhin lang natin dito, dalhin nyo lang po yung, siguro, dagdagan nyo na lang ng konti para makapag-share din tayo sa mga kasamahan natin, di ba? At kung kayo naman po magdala ng lechon, magdala rin kayo ng lechon, di ba? Ayan. Tapos yung pong ating New Year celebration, yung crossover po natin ay December 30, no? December 30. One service pa rin po tayo. Alas 6 po yan hanggang alas 8 ng gabi. Ayan.